Hi guys! Welcome to our family vlog. And for today's video, may order po sa aming baked sushi. So, samahan nyo ako mag-pack ng order. Let's start this video! So finally, nagamit ko na rin yung rice cooker na napalanunan ko nung Christmas party namin sa office. At doon ko na rin maisasaing lahat ng mga rice na kailangan namin for business like baked sushi, musuabe versus dun sa rice na kinakain namin. Yung ordinary rice ha. And this time, gumagamit na kami ng sushi vinegar para level up talaga yung sarap. Yes! Then I use brown sugar para mabalance lang ba yung lasa ng sushi vinegar, and then konting salt. Tapos i-mekos-mekos mo lang o ihalo-halo mo hanggang sa ma-dissolve yung sugar and salt. Then ihalo mo yung kalahati ng vinegar mixture dito sa Japanese or sushi rice, and then i-mekos-mekos mo rin yung rice para ba mag-well incorporate siya, and then saka mo ibuhos yung remaining na vinegar mixture. Then haluin mo ulit siya doon sa rice. Yung reason kasi para hindi lang concentrate yung vinegar mixture doon sa isang lugar, kasi minsan merong part na maasim yung rice and ayaw natin mangyari yun. And then sa paghalo ng rice, dahan-dahan lang kasi pangit naman kapag nadurog na yung Japanese rice. Parang maanta na yung lasa. Then saka ako naglagay ng patsyam or patsyambang lagay na sesame oil at furikake. Then set aside mo lang yung rice mixture bago ka magsalin dito sa lalagyan. So yung nilalagay ko is 1 cup and 1/4. Opo, gumagamit po talaga ako ng measuring cup para pantay-pantay po ang aking paninda. Sa ganung paraan kasi malalaman mo kung magkano yung tinutubo mo at saka yung pinupuhunan mo. Kumbaga importante siya sa costing na gagawin mo. Then yung lalagyan na gamit ko is baking aluminum foil para dire-diretso na yun, dun ko na rin siya lulutuin. Tapos yun na rin yung packaging niya. Sunod, after ko ma-measure yung kanin, next naman is aayusin ko na siya para malagay pa yung ibang ingredients na kailangan dito sa baked sushi. Then I let it rest for 3 minutes or habang hinahalo ko pa yung kani and tuna mixture. And yung sunod yung gagawin ko is yung kani and tuna mixture. So kailangan ko ng canned tuna. I use Century tuna. Yung flex in oil. So durugin ko lang yan dyan dito sa mixing bowl. And kapag nakuha na yung durog na gusto ko, next naman is maglalagay na ako ng hinimay na kani or artificial crab meat. So mga mare, habang naghihimay ako ng artificial crab meat, pwede nyo bisitahin ang aking description box pagkatapos ng video na maglalagay ako ng link ng aking TikTok shop, Ecomobi platform, and Shopee platform para sa mga product na ginamit ko dito sa video na to. Pwede nyo tignan at bumili for the check out. Also, maglalagay din ako ng iba't ibang social media ko para pwede nyo i-follow and i-subscribe. So, balik tayo dito sa video ko. So, natapos na nga ako maghimay ng crab stick and dinurug-turug ko ng konti. Saka ako nilagyan ng kipei, basta Japanese mayo. And yes, mga mare ko, puro mga authentic Japanese ingredients yung mga ginamit ko dito. Except sa tuna, kasi that is Century tuna. And the rest, yung Japanese rice, yung crab stick, yung mayo, furikake, sushi vinegar, and yung sesame oil. All are Japanese ingredients. Hindi namin tinitipid ang aming ingredients, especially pag benta. Kasi, syempre, with tender loving care, para babalik-balikan kami ng customer. So, naglagay ulit ako ng furikake dito sa tuna and kani mixture. Tapos, syempre, halo-halo or imekos-mekos mo lang yan hanggang sa mag-well incorporate yung mayo doon sa tuna and kani mixture. Then, I let it rest para mag-well incorporate talaga. Then, saka ako magtatakal na para ilagay na doon sa ibabaw ng Japanese rice sa may lalagyan.
Syempre mga mare, pantay-pantay ang hati niyan or timbang. Saka ko siya i-spread para lumapat doon sa lalagyan. Sinisiguro ko rin na bawat corner or gilid meron siyang laman kasi nako, yung pa naman yung pinakaunang natitikman. Pagkatapos ko na i-spread yung kani and tuna mixture, sunod ko na ilalagay is yung mango cubes. I usually use yung medyo ripe na mango para meron siyang konting tamis. Then i-scatter ko lang siya dyan sa ibabaw ng kani tuna mixture. And timbang din yan ha guys, nakatimbang din. Then, sunod ko nilagay is yung grated cheese. This is easy melt cheese from Danes. And syempre, dapat generous din tayo sa paglagay ng cheese. Masarap kaya kapag maraming cheese na melted sa ibabaw ng baked sushi. O, diba mga mare, sabi ko sa inyo, generous talaga ako maglagay ng cheese. Para masarap. After ng cheese, maglalagay ako ulit ng Japanese mayo on the top. I-drizzle ko lang siya. Then, sinunod ko yung sriracha. Naglagay ako ng drizzle din on top. Yung isa, wala kasi ayaw niya ng maanghang. Tapos yung isa, wala ding mango kasi ayaw din niya ng mango. Request ng customer. Tapos, i-bake ko na siya sa oven. Yes, gas stove oven po ang gamit ko. Kaya masarap na masarap at lutong-luto talaga ito. At ito na ang final look ng aking baked sushi. Kung naaamoy nyo lang, ang sarap ng amoy at ang sarap din talaga niya. Ang sarap din tignan. Pero pag tinikman mo, ang sarap din talaga. So, magsishare ako ng mga feedback ng aking mga customer pagkatapos ng video na to. Pero dito na nga nagtatapos ang aking video. I hope you guys you like this video. Kung nagustuhan nyo, hit like. At kung bago ka lang sa aking YouTube channel, please hit subscribe and click notification bell para updated kayo sa mga upcoming video namin. Ayun lang. Thank you for watching. Bye-bye!